1,187 subscribers ang nakuha ko dahil dito. At ang maganda nun, hindi kailangan mag-upload ng video sa method na to. Hindi madaling makakuha ng 1,000 subscribers, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Tignan nyo tong tropa nating si Posty. Pero hindi siya sumuko. Kaya ngayon, sino siya? Ang bangis niyang gumiling, ang bangis niyang gumiling. Sino siya? Ang bangis niyang gumiling, ang yaman na niya ngayon. Fancy cars. Huge mansion. So sana na-inspire kayo sa Rags to Riches na istorya ni Post Malone. Hanggang sa muli, paalam! Teka, kababalik ko pa lang, paalam na agad. Pasensya na po sa kalokohan na yan, lalo na kay Idol Posty. Ang tagal kong nawala at hindi nag-upload ng bagong video. At ngayon nagbabalik. I'm back, baby. May ginawa ako na nagdadagdag ng subscribers ko kahit hindi ako nag-upload. Wait nyo lang, ituturo ko din yan. 1,000 subscribers, madugo yan. At isa lang yan sa mga requirements para ma-monetize sa YouTube. Ang daming YouTube channel na taon na ang binibilang pero wala pang 1K ang subscribers. Pero alam nyo ba na hindi lang dyan sa pag-upload ng video pwede kayong makakuha ng subscribers? Gayahin nyo to para kayo din. Ang alam ng nakakarami, dun sa subscribe button sa baba ng video in-upload mo, ka lang pwedeng makakuha ng subscribers. Nagkakamali kayo. Ako lang to, si Pedro T, ang Mr. Cutie ng YT. So sabi ko nga, hindi lang sa pag-upload ng video kayo pwedeng makakuha ng subscribers. Ito ang katunayan. So from your YouTube studio, go to Analytics, then Audience, then Advanced Mode. Set natin to sa lifetime. Tas dito sa subscription source, makikita nyo yung YouTube watch page na may 19,000 plus na subscribers. Pero hindi yan. Yan yung mga nag-subscribe sa button sa baba ng video. Eto, tong Your YouTube channel. Yan yung mga subscribers ko galing dun sa subscribe button sa my channel page. 1,187. So, mahigit 5% din yan. Ito ang mga tips ko para tumaas yung mga nagkiklik sa subscribe button dyan sa channel page. Ayusin nyo yung channel page nyo. Unang-una yung banner na siyang unang-unang nakikita pag nagpunta ang mga viewers nyo dun sa channel nyo. Ipaalam mo sa target audience mo sa pamamagitan nitong banner kung bakit dapat sila mag-subscribe. Make it short. I-outline mo na lang tulad nito. Kaya huwag nyong baliwalain yung banner. Madami naman magagamit na app para makakuha ka ng magandang template para dyan. Tulad ng Canva. O ayan o, ang daming YouTube channel art templates. Pwede rin yung dynamic banner na gamit ko dati. Yung galing sa Stream Elements na kung saan nag-a-update ng dami ng subscribers mo yung banner mo. May tutorial tayo dyan. Since bagong taon, bago rin yung banner natin. Gawa nga pala yan sa Photoshop gamit yung free template na nakuha ko sa freepik.com. May tutorial din tayo dyan kung paano makakuha ng mga free YouTube art template sa freepik.com. Channel trailer or featured video or tinatawag din video spotlight. Hindi mo kailangan pang mag-upload pa ng bago, iset mo lang yung pinakamaayos mong video dito. Yun bang isa sa mga most proud creations mo para makita nila kung gaano ka-okay ang mga videos mo. Small description. Ito syempre, maliban sa banner, ilagay mo dito yung description ng video mo. Makakatulong yan para mas madaling mahanap or makita yung channel mo sa YouTube search. Para magawa yan, click natin tong Customize Channel. Then sa Basic Info, makikita natin yung box para sa description ng YouTube channel natin. So dyan natin ilalagay yung channel description. Kung Pinoy ang ating mga audience,
Siyempre, Pilipino din dapat yung nakasulat dyan. Then translate natin sa English para mas marami pang makakita na viewers. Dahil kahit tayong mga Pinoy, gumagamit tayo ng English sa paghahanap ng kung ano-ano sa internet, di ba? Mas mapapadali din malaman ni Google at YouTube kung tungkol saan ang channel natin kung lalagyan natin ng English description para lumabas ito sa search result. Mapa-Google search result man yan or YouTube. Sa pag-translate from Tagalog to English, pwede tayong gumamit ng ChatGPT or Google Translate. Ayusin din natin yung layout ng mga video lists natin. Dapat organize. Tulad nito, nilagay ko yung popular videos ko sa unang row, sa pinakataas. Then meron akong playlist na ginawa tungkol sa YouTube Creator Resources. Siya yung nilagay ko sa susunod na row. Tapos after that row, nilagay ko naman yung YouTube channel tutorial playlist ko. At nilagay ko sa huling row yung mga short videos ko, which is yung sa tingin ko is pinaka less important. Siyempre depende sa inyo yan kung yung mga shorts videos nyo yung importante sa inyo or yun yung pinakamaraming nagbibigay sa inyo ng subscribers, view at revenue, then ilagay mo yan sa unang-una. Lahat ng mga yan ay magagawa nyo pag nagpunta kayo sa channel customization page ng YouTube channel nyo. Alright, so conclusion. Bigyan nyo ng effort yung channel page nyo dahil habang tumatagal, madaming nakukuwang subscribers galing dyan. Ayan lang po, please subscribe dahil marami pa akong mga kaalaman at mga YouTube creator resources na i-share sa aking next videos.